So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So napaka-exciting ng ating magiging topic ngayong gabing ito sapagkat meron itong koneksyon sa katanungan ng ating isang subscriber. Dahil kayo po ang aking priority dito sa ating channel, kayo po ang aking dapat na unahin. Yung mga katanungan ninyo sa comment section, lahat ng nilalagay dyan, nababasa ko po at pasensya na po kayo, kulang lang tayo sa panahon at oras upang i-tackle lahat ng yan. Pero huwag kayong mag-alala, susunod-sunod din natin mga kamamay ang pagsagot sa inyong mga katanungan. Kaya mahalaga pa rin na mag-comment kayo sa bawat video na aking ini-upload, or else kung may mga katanungan kayong bukod sa inyong isipan, pwede nyo pong ibaba sa comment section. Okay, so mga kamamay, hinihiling ko lang na pindutin nyo yung subscribe button, notification bell, and like button dito sa side na to para sa ganon, marami pa kayong mga chicken topics, usapang pagmamanok ang malaman sa akin. So at this moment of time, kung napindot nyo na po yung mga buttons na yan, simulan na po natin ang ating katanungan na sasagutin. So ang katanungan ito ay hindi ko alam kung kanino galing, pero ito yung nabasa ko sa comment section. Kamanok, naipapasa ba yung katangian ng isang manok sa kanyang magiging sisiw? Especially yung kanyang tatay? Napakaganda katanungan nito. So as far as I know mga kamamay, pwede po yang mangyari. Pwede po yang mapalaganap. Paano po? Mga kamamay, sa mundo po ng pagmamanok, marami na rin pong pag-aaral ang nagpatunay na possible pong makuha ng magiging sisiw yung katangian ng kanyang tatay. At the same time, pwede rin makuha nung aanaking sisiw ang katangian ng kanyang nanay. Okay? So isa-isahin natin mga kamamayan, no? Kaya po tayo ay may tinatawag na inbreeding. Okay? Pag sinabing inbreeding, para sa ating mga kamanok dyan na baguhan o babago pa lamang kisimula sa pagmamanok, or else na medyo advanced na sa pagmamanok pero hindi madalas naririnig to. So pag sinabing inbreeding mga kamamay, ini-inbreed, ibinabalik nyo po yung linyada ng isang manok, yung breed ng isang manok patungo dun sa kalapit o malapit na pamilya niya. Okay? Especially doon sa kanyang nanay at tatay. Okay? So kapag po ang isang, sabihin na nating tandang, nagsisiw ng isang inahin. Okay? May inahin, merong inahin, tapos merong tandang, nag-anak siya ng sisiw. Yung sisiw po pwede niyo pong i-breed ulit sa kanyang tatay. Okay? So, kapag po yun ay ibinread ninyo, mas tataas po yung pedigree ng isang manok. Sa side po yun ng kanyang tatay, ng kanyang papa, nung tandang. Tataas po yun kasi meron pong linyada na galing doon sa inahin, kalahati ng sisiw, kalahati ng sisiw, galing doon sa nanay, kalahati rin ng sisiw, galing doon sa tatay. Kung ibabalik niyo po mga kamamay, magiging 3/4 po nung breed ng sisiw ang galing sa tatay at magiging 1/4 naman doon sa nanay. So kita niyo po, tumaas po yung pedigree o yung linyada ng tandang kung ibabalik niyo po yung kanyang anak na sisiw sa kanya. So doon pa lang sa first process na yon, tumaas na po yung side ng linyada ng tandang. So kung uulitin niyo po ulit yon, for example, ibinread niyo yung anak niya na inahin sa kanya, pag umanak sila ng inahin ulit, ibabalik niyo po ulit, mas tataas po yung pedigree ng tandang. So doon pa lang mga kamamay, yung katangian ng tandang tumataas pagdating sa breeding. Okay, sapagkat ibinabalik mo yung mga inaanak niyang inahin. So tumataas ngayon ang pedigree nung tandang, o tumataas yung linyada ng tandang kapag ganon. So, kapag tumaas ng tumaas, mapupuro o tinatawag na pure breed. Okay, kaya kung may maririnig kayo mga kamamay na pure, marami na pong beses na ibinread yung kanyang inanak sa kanya para mapalabas yung puro na yon. So ngayon, ano ang katangian o yung traits ng puro na yon? So iisa na pong katangian ang tataglayin ng isang manok na yon, yung kanyang aanakin sa pinakahuli o sa panlimang breed. Okay? So, isa na pong
paano ko ba sasabihin? Iisa na po yung content. Sabihin natin content. Iisa na po yung content. Tumaas na po ng tumaas yung pedigree ng manok. Okay? Na nabuo doon sa pinakahuli niyang ibinread sa panlimang balik. So possible, yung katangian ng isang manok na yon na isalin na po na matagumpay doon sa isang sisiw na naibreed niya sa panlimang balik. Kaya sa madaling sabi, sa madaling paliwanag, po pwede pong maipasa yung mga traits, yung mga katangian, yung mga sabihin na natin bone structure, yung kanyang itsura, yung kanyang sa madaling sabi, makakopy, masi-xerox copy po. Especially yung kanyang katangian. Kung inyo pong ibabalik ng ibabalik, hanggang sa maiwan po yung side ng inahin. Okay? Hanggang sa lumiit po ng lumiit, mawawala na po yung katagalan. At pagdating naman po doon sa inahin, vice versa, ganun din naman. Halimbawa, yung inahin, nag-anak ng tandang, ibabalik yung tandang doon sa inahin, tapos pag nag-anak ulit ng tandang, ibabalik hanggang sa palima, ganun din po yung tinatawag na inbreeding, mga kamamay. Paulit-ulit po na proseso yon, medyo matagal kung iisipin, at hindi lamang po, basta na lamang kayo nakapagbalik. Kailangan, meron din po kayong maayos na mapapalabas na breeding pagdating doon sa inyong ibibreed na inbreeding na tinatawag. Hindi po kayo basta nakapag-breed, ay nagkasakit, lumaki, naging inahin, breed na ulit, balik daw ulit, ganyan. Hindi po ganon. Kailangan meron po kayong standards kung ano po yung katangian ng inahin na inyong mapapalabas para ibalik din sa tandang, o kaya naman yung tandang ibabalik sa inahin. Kailangan meron po kayong standard pagdating sa ganyan para mapili nyo po yung mga manok na healthy, manok na maayos, manok na talagang maayos talaga pagdating sa inyong panlasa. Okay? So, sa madaling sabi, sagot dyan mga kamamay para sa akin, po pwede po. Po pwede pong maipasa yung traits, po pwede pong maipasa yung katangian, po pwede pong maipasa yung physical appearance, pwede pong maipasa yung lahat pagdating doon sa kanyang sisiw. So, bibilang lang po ito ng matagal na panahon dahil sa inbreeding na tinatawag, pero wag sana kayong maiinip. Okay? Ginusto nyo po yan na gawin, kaya wag kayong maiinip. Dapat masaya kayo sa inyong ginagawa. At kung gusto nyo naman na makita kaagad yung product, yung resulta, pwede naman kayo ay magtanong na lamang sa mga kilalang breeders, especially dyan sa part ng Negros. Sila yung mga marami ng karanasan pagdating sa ganyan. Pwede kayong sabihin na nating mag-acquire ng ganyang klase ng mga aalagaan yung mga manok. Yun nga lang, medyo mataas-taas at may lasa po talaga ang inyong ibibigay sa kanila, okay, para makakuha kayo ng ganitong klase ng mga manok. So, masaya ang pagmamanok, nakakatuwa ang pagmamanok. So, masarap maging passion, medyo talaga, magastos, medyo kailangan talaga ng budget pagdating dito, So, yun lang mga kamamay, So, yun lang sana kahit paano nasagot ko ang katanungan ng ating isa sa ating mga subscribers. Kung may mga katanungan kayo pagdating sa pagmamanok, isa lang hinihiling ko sa inyo. Huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre mag-like sa ating video ito para sa mas marami pang kaalaman pagdating sa pagmamanok. So, paano mga kamamay? Mahal ko po kayo. Happy breeding. Sa mga gustong magtanong, mag-comment lang po kayo. Okay? So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Sana ay huwag kayong magsawa na manood sa aking video, sa aking mga vlogs. And mag-comment naman kayo para ma-appreciate ko kayo kung taga saan kayo. Malay nyo, next video, shoutout ko po kayo. Okay? So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam.